보고 듣고 느끼는 걸 가지고 아 이게 복음이구나. Kaya unang-una, malalaman nila po, ito pala yung gospel by the things that they see and they listen. 왜 이렇게 좋지? 왜 이렇게 평안하지 않아? 그리스도의 삶. Kaya una isipin nila, bakit ang ganda nito? Bakit napaka-comfortable ito? And later they will realize, ito pala yung pag-ibig ni 세상에서는 Jesus. 얻을 수 없는 오직 복음의 능력. Ito pala ang kapangyarihan ng gospel that we cannot experience in the world. 그 일을 위해 YMC, PYC를 준비하고 하는 우리를 부르셨습니다. And for that work, God has prepared this YMC, PYC, and tinawagan niya po tayo. 복음 안에서 우리가 얼마나 가치 있고 소중한 사람인지 계속 누려야 돼요. Kaya patuloy dapat i-enjoy po natin kung gaano tayo mahalaga sa loob ng gospel. 아, 소리가 들리니까 너무 좋은데요. So, napakaganda po kasi maririnig ko ang boses na malinaw. 역시 투자할만 합니다. So, it is worth to invest. 자, 그래서 우리 테레비 샀나? 이거 산 건가요, 모니터? So, bagong monitor po ba ito sa harap? 아, 그 지금 처음 신고식인 것 같습니다. So, 오늘 함께 제목 안식을 누리는 인생. so our title of the message today, The Life That Enjoys Rest. 믿음을 갖는다는 건 뭐냐? So, ano po bang ibig sabihin na meron po tayong faith? 세상에서 얻을 수 없는 하늘이 주는 안식, 평안을 누리는 게 믿음입니다. Ito po ang faith na i-enjoy po natin ang rest from the heaven that we cannot experience in the world. 그 믿는 자의 특권은 뭐냐? 세상에서 맛볼 수 없는 안식을 누리는 게 특권이에요. So ano po ba yung privilege ng mga believers? Ito po yung pag-i-enjoy ng rest mula sa Diyos na hindi natin maranasan mula dito sa mundo. 그러니까 편안함은 살 수 있지만 평안은 얻을 수 없습니다. So we might feel comfortable dito sa mundo pero hindi natin ma-enjoy ang peaceful. 하나님 자녀에게 준 축복 중에 축복이 뭐냐? 안식을 누리는. Kaya ano po ba yung blessing sa lahat ng mga blessing para sa mga anak ng Diyos? It is enjoying the true rest. 그래서 어떤 상황, 문제, 어려움, 연약함 앞에서도 흔들리지 않는 안식을 누리는 증인 되시기를 축복합니다. Kaya pinapala ko po na sana kayo po ang magiging saksi na i-enjoy ang tunay na rest kahit anumang sitwasyon ang dumadating sa ating buhay. 아멘. 그래서 히브리서는 어렵고 힘든 상황에서 어떻게 하나님 주시는 안식을 누릴 수 있냐? 그 답을 알려주는 말. Kaya dito po sa aklat ng Hebrews, tinuturo niya sa atin paano natin i-enjoy ang tunay na rest when we face the hardships. 그래서 우리가 믿는 그리스도는 못하는 게 없으신 분이다. Kaya our God, our Christ that we believe, wala siyang imposible sa Kanya. 그리스도 안에서는 세상에서 얻을 수 없는 최고의 안식을 누릴 수 있다. And inside Jesus Christ, we can enjoy the true rest that we can receive in the 그 world. 결론을 놓고 우리는 시작하는 거예요. Gamit ang kasama ng conclusion na ito, doon po tayo magsimula. 그런데 왜 우리가 이 삶을 사는데 그 안식을 못 누리냐? Pero bakit hindi natin ma-enjoy ang rest na ito habang namumuhay po tayo sa mundo na ito? 그 이유를 알고 해답을 적용시켜서 잃어버렸던 안식을 다시 되찾는 것입니다. Kasi kailangan natin po malaman ang dahilan at dapat i-apply natin po siya sa ating buhay so that we can restore the true rest. 우리 삶이 광야의 삶이라서 우리가 안식을 못 누리는 게 아니다. Hindi po na, hindi yan ibig sabihin, it doesn't mean na hindi natin maranasan ang tunay na rest dahil ang ating buhay ay nasa gitna ng lilang. 그러면서 지난주에 3장에서 뭐라고 말씀하셨냐? Kaya ano po ba ang sinabi ng Diyos nakaraan Friday in chapter 3? 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너희 마음을 완고하게 하지 말라 그랬어요. Sabi dito, huwag patigasin ang inyong mga puso tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno. 그러니까 말씀이 광야에서 하나님의 음성을 들었다고 다가 아니다. 마음에 어떻게 결부하느냐 그걸 얘기하고 있어요. Ang gustong sabihin ng Diyos dito ay, nung narinig mo ang boses, ang tinig ng Diyos, hindi yan dapat matapos doon. Pero ano yung pumasok, ano yung naramdaman mo sa puso nung narinig mo yung tinig na yun? 그리고 오늘 또 얘기합니다. 4장에서 이어서 얘기하는데 그러므로 우리는 두려워할지니 1절에 그의 안식에 들어갈 양속이 남아있을지라도 너희 중에는 혹 이르지 못할 자가 있을까 함이라. Kaya parehas din po, it is continued in chapter 4 verse 1. Kaya na nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo ay makakapasok sa kapangyarihang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyo hindi makatanggap ng pangako nito. 귀를 기울여 하나님의 음성을 들으라고 했는데 오늘은 또 좀 더 이상한 얘기를 합니다. So last week sinabi ng Diyos, listen carefully to the voice of God. Pero ngayong linggo naman, God is telling another strange thing. 두려워하라고 했어요. 사비 하나님 말씀을 dito, 들을 때
let us fear habang nakikinig tayo sa 근데 salita ng 어떤 Diyos. 말씀이냐면 안식에 들어갈 약속에 대한 말씀 들었는데 그거를 기뻐하고 소망을 갖는 게 아니라 두려워해라. Pero anong klaseng fear po ba ito? When do we feel this? Hindi nung humarap po tayo sa mga problema at mga kahirapan, kundi nung humarap tayo sa salita ng Diyos at sa kanyang pangako. 이 광야 같은 삶 속에서 살면서 어려운 문제, 낙심된 문제 있는데 그때 소망을 주는 말씀 하나님의 안식 천국이 있다. Habang tayo po ay namumuhay sa mundo na ito, there is the promise of God, which is the heaven that He prepared for us. 아, 내가 조금만 참으면 하늘 나라 가서 하나님 주신 안식과 상급을 얻을 텐데 이겨내야지, 힘내야지 하면서 기뻐해야 되는데 두려워하래요. Nung narinig natin ang katotohanan na may langit na hinanda ng Diyos sa atin, we must be joyful, we must be glad. Pero sabi dito, mag-ingat daw tayo. 왜 그럴까요? Bakit po kaya? 왜냐면 진짜 안식을 누려야 되니까. Why? Because we have to enjoy the true rest. 진짜 안식을 누리지 못하게 방해하는 걸 제거하라는 말. It is the warning para sa atin po para iwasan natin, tanggalin natin yung lahat ng mga hadlang to distract us to not receive. 두렵고 떨림으로 그 안식을 꼭 취해내라. Kaya kasama ng kaingatan na ito, kunin mo ang lahat ng mga tunay na rest. 왜 하면서 광야에서 헤매는 이스라엘 백성 얘기를 한 거예요. At habang sinabi niya ito, tinuloy niya po with the kwento ng mga Israelites doon sa 이스라엘 wilderness. 백성들도 하나님의 말씀 듣고 안식에 대한 약속을 얻었어요. Dahil yung mga Israelites din, kasama ng pangako ng Diyos, they enjoy the answer of the rest. 그런데 그 안식의 축복을 못 누리고 광야에서 실패했어요. Pero hindi nila po naranasan ang pagpapala ng rest at nagbigo sila doon sa wilderness. 하나님의 말씀만 들었으니까 6월절 어린 양을 피해가는 그 어린 양으로 인해서 구원도 체험했어요. So, kaligtasan lang po ba ang natanggap nila? Hindi po, kundi hindi lang yung payapa ang naranasan nila, kundi ang kaligtasan din mula sa lamb. 기적적으로 홍해도 건너고 날마다 만나 매출하기도 맨날 기적의 연속이었어요. And miraculously, they also have crossed the Red Sea at araw-araw naranasan nila yung mga himala. 물이 없어 간증할 때 반석을 돌을 깨갖고 물도 얻는 모든 문제가 해결됐어요. At nung nawala sila ng pagkain at tubig, God always provided those things. 기적을 날마다 맛봤는데 결국적으로 안식에는 들어가지 못했어요. Kaya araw-araw naranasan nila ang himala, but at the end, in the conclusion, hindi sila pumasok sa 그래서 tunay na 너희는 그 rest. 안식의 약속에 대한 말을 들었을 때 두려움으로 그것을 받아들여라. Kaya sinabi ng Diyos, mag-ingat kayo whenever you heard the promise of God in this rest. 이스라엘 백성에게 은혜가 없거나 하는 말씀이 없어서 안식에 못 들어간 게 아니에요. Hindi po sila makapasok sa loob ng kapahingaan dahil wala silang pangako or wala silang biyaya mula sa Diyos. 어떤 기적의 능력의 말씀을 들었는데도 불구하고 내 마음에 그 믿음으로 결부하지 않았을 때 안식은 나의 얘기가 안 된다. Kundi kahit anumang pagpapala at biyaya o at himala ang narinig natin mula sa Diyos, kapag hindi natin po siya i-apply sa ating puso at hindi natin siya tanggapin, then we cannot see the evidence of it. 생각 잘해야 됩니다. So we must think it carefully. 우리도 복음을 들었잖아요. Di ba tayo rin po, we heard the gospel. 예수는 그리스도 그분으로 인해 모든 구원의 길이 열렸다. At alam natin po na sa magitan ni Yesu Cristo, lahat ng kaligtasan ay natupad na. 십자가에서 모든 죄와 저주, 지옥의 권세를 꺾으시고 하나님 백성 삼아 주셨다. Tinapos niya ang lahat ng ating problema, ng kasalanan, kamatayan, ang ating kadiliman, at binuksan niya ang daan ng kaligtasan. 그분으로 인해서 하나님이 늘 나와 함께 하신다. Sa magitan niya, tayo ay kasama ng Diyos habang buhay. 이게 너무 잘 알고 있잖아. And we already know it so well. 근데 아는 거랑 실제 내 것이랑 된 거랑은 틀려져요. Pero alam natin po na makaiba yun, na alam lang natin siya sa ating isip, sa ating kaalaman, at we truly feel and experience it. 지식적으로 아는 거랑 내 삶에 적용하는 거랑 Makaiba po ang ating knowledge sa ating isip at yung experience sa 어떻게 ating buhay. 합니까? How do we know? 문제 생겼을 때 Nung nakaroon po tayo ng problema. 복음 안 받은 그때랑 똑같이 옛날 체질, 옛날 방법으로 넘어가잖아요. Katulad, babalik po tayo sa ating old nature, old life, nung hindi natin nalaman yung gospel. 하나님 없었을 때 불신자하듯이 근심, 걱정, 대책을 세우죠. At gumagawa po tayo ng sariling plano, sariling solusyon, katulad ng hindi natin kilala ang Diyos. 하나님이 주신 그 안식의 약속,
그보다 당장 내가 죽겠는 현실이 더 크게 보이잖아요. Di ba po mas malaki ang problema at yung mga crisis na humarap na nasa harap mo kaysa solusyon ng 하나님께 Diyos. 모든 걸 맡깁니다. 그래서 믿음의 기도를 했는데 눈 뜨고 나면 또 내가 이걸 어떻게 해결해야 되지? Sinasabi natin, I surrender everything to you, Lord. I will give everything. I will just trust in you. Pero sa ating reality, we always fear and wonder with the 그래서 problems. 우리는 금요일마다 목요일마다 주일마다 예배 자리로 다시 돌아오는 겁니다. That's why every Saturday, every Thursday, every Friday, bumabalik po tayo sa pwesto ng worship. 문제가 없어서 시간이 남아 돌아서 여유 있어서 오는 게 아니에요. Hindi po dahil wala tayong problema or marami po tayong oras. 문제 많고 절박하고 힘들수록 가장 본질적인 거 중요한 거를 놓치지 않기 위해서 우리가 오는 거예요. Kundi lalong pumupunta po tayo dito sa pwesto ng worship to not lose hold the essence whenever we face the 그래서 problem. 이스라엘 백성처럼 안식, 가나안 또 미래에 대한 안식의 약속을 듣고 나서도 그 안식을 못 누리고 놓쳐버리면 안 된다는 거예요. Kaya hindi po pwede na mangyari ulit ang ginawa ng mga Israelites that even nakita nila po na witness nila ang sagot ng Diyos, hindi nila yan naniwala at hindi nila yan in-apply sa kanilang buhay. 그것뿐만 아니라 이 땅에 살면서 세상은 어렵고 힘들고 광야 같지만 여기서도 안식을 누리며 살아야 됩니다. And not only that, kahit ang buhay natin po, ang reality ay sobrang mahirap katulad na tayo nasa gitna ng wilderness, but still, we must know how to enjoy the peace and rest in there. 오늘 4장 1절부터 10절까지는요. 그 안식을 누리는 두 가지 길, 두 가지 방법을 알려주고 있어요. Kaya mula po sa ating scripture, Hebrews chapter 4 verse 1 to 10, tinuturo niya po sa atin ang dalawang paraan upang i-enjoy natin ang rest. 안식하시기 바랍니다. So I hope you enjoy the rest. 안식을 누리시고요. 안식을 또 전해주는 축복의 터널이 되시길 바라요. I hope you can enjoy the rest at sana kayo din po ay magiging blessed channel and the tunnel that shares this rest. 오늘 많은 생각, 근심, 걱정 갖고 있다면 하나님께 맡기고 하나님이 주시는 안식을 누리는 이 시간 되시기를 축원드립니다. Kapag marami po kayong mga worries and concerns sa oras na ito, sana ito po ay maging oras na tanggalin natin, alisin natin po yung lahat ng mga worries with our rest. 첫 번째는 믿음으로 누리는 안식이에요. So first of all, it is the rest that enjoyed by faith. 여러분 우리 안에 있는 믿음의 생명력을 계속 키우시기 바랍니다. Sana palagi natin po lago ang sigla ng buhay at ang sigla ng faith sa loob natin. 오늘 그 말을 얘기하고 있는 2절에 At ito po ang sinasabi nila sa atin sa verse 2. 같이 읽어보세요. So let us read it all together. For indeed, we have had good news preached to us, even as they also did, but the word they heard didn't profit them, because it wasn't mixed with faith by those who heard. 네. 그들과 같이 이스라엘 광야에 있던 그 이스라엘 백성과 같이 우리도 히브리 성도들도 똑같이 복음을 받았다고 했어요. Kaya sapagkat tulad nila, tulad ng mga Israelites doon sa wilderness, all us, yung mga church members of the Hebrew, we received the same answer. 그때나 지금은 똑같은 복음 받았는데 너희는 복음을 가지고 누리는데 그들은 복음을 가지고 누리지 못하고 유익이 안 됐다 그들에게. Parehas na gospel ang narinig ang natanggap natin, pero tayo in-enjoy natin siya, in-apply natin siya sa buhay. Pero sila, they didn't do it, kaya wala silang nakuhang profit. 왜 그때나 지금이나 복음은 똑같은데 복음을 받는 사람이 믿음으로 그것을 결부하지 않았다 그랬어요. Bakit po ba? Dahil sa panahon na yun at panahon natin ngayon, parehas lang yung gospel. Pero those who believe, iba yung pagka-approach nila sa gospel. That's why iba din ang result nito. 광야의 이스라엘 백성들도 복음을 들을 때니까. Pati yung mga Israelites doon sa wilderness, they also heard the gospel. 너 400년 동안 종살이하던 애굽에서 종살이에서 내가 너를 건져주겠다. Di ba po sila ang pinalayas ng Diyos mula sa 400 years of slavery in Egypt. 출애굽뿐만 아니라 가나안 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 너를 인도하겠다. Hindi lang pinalaya niya mula sa Egypt, kundi binigay niya din ang promised land, which is the Canaan. 그 복음을 듣고 출애굽해서 나왔는데 가나안이 가까이 오니까 그들이 어떻게 했냐? And with this gospel, lumabas po sila mula sa Egypt. Pero ano po yung ginawa nila nung nakita nila yung mga tao sa harap ng Canaan? 하나님의 변함없는 약속보다는 바로 눈앞에 보이는 그 여리고의 견고하고 큰 성이 더 크게 와요. Sa halip na makinig at tiwala sila sa salita ng Diyos, nauna yung itsura ng wall and the castle of the Canaan. 하나님이 내가 너와 함께 하겠다는 그 말씀보다는 바로 코앞에 있는 아낙 자손 거인들이 크게 보이는 거예요.
Sa halip na naniwala po sila sa promise of God that I will be with you eternally, natakot sila sa itsura ng mga Canaanian doon. 너는 영원히 망할 수 없는 언약 백성이야 말하는 한 말씀보다는 나는 메뚜기같이 한번 밟으면 직소리 못해. Sa halip na maniwala po sila sa salita ng Diyos, I will be with you, I will protect you and guide you. Lalong natakot sila katulad ng isang tipaklong na maliit sa harap ng mga giants. 오늘 하나님 말씀은 분명히 그 이유를 말해주고 있습니다. So God is clearly telling us the reason why. 들은 말씀이 믿음으로 결부되지 않았다. Sinabi ng Diyos, hindi nag-profit sa kanila ang gospel na narinig. It wasn't mixed with faith. 그랬습니다. Sabi dito, it wasn't mixed by the 네, faith. 믹스 말 그대로 서로 결합하고 섞고 결합시킨다는 얘기예요. Ngunit hindi nila pinapakimbangan ang balitang kanila. Ibig sabihin, hindi nila po sinama at hinalo. 이 말씀을 듣는 거랑 그 믿음으로 결부시키는 것은 틀리다는 얘기예요. Ibig sabihin, magkaiba po na makinig tayo sa salita ng Diyos at makipag-ugnayan tayo sa salita ng Diyos. 말씀을 듣고 인정하는 거랑 내 현실에 그 말씀을 적용하는 거 해석하는 게 틀리다. Listening to the Word of God and surrendering our life, ito po ay makaiba sa listening and applying in our life. 이스라엘은 하나님 말씀을 들었음에도 불구하고 현실을 볼 때는 두려움, 내 염려, 근심, 걱정으로 현실을 해석했어요. Kaya yung mga Israelites, kahit narinig nila ang salita ng Diyos, the gospel, still, hindi nila yan ginamit to interpret the reality with the 여러분 우리는 fear. 어떻습니까? How about us? 하나님은 내가 너와 함께 하신다고 말씀하시는데 Ang Diyos, sinasabi niya po sa atin, I will be with you. 나는 아무도 나를 도와주지 않아. Pero ang sinasabi natin ay, walang natutulong sa akin. 하나님은 너는 나의 사랑하는 자녀다 말을 Ang Diyos, 말씀하십니다. sinasabi niya, you are my loving child. 우리는 누구한테 안 좋은 소리 하나 들으면 그거 갖고 막 분하고 씩씩하고 낙심하고 상처받습니다. Pero tayo, once na narinig natin po ang masamang salita mula sa iba, bigla agad ma-discourage tayo doon. 하나님 말씀보다는 사람의 말에 내 가치를 두는 거예요. Kaya sa halip na ilagay natin po ang value sa salita ng Diyos, we put our value in the word of the man. 하나님은 너의 인생의 길을 나한테 맡겨라 얘기하시는 거예요. Sinasabi ng Diyos sa atin, surrender all your ways and methods in your life. 우리는 우리가 계획 짜고 우리가 노력하고 우리가 이런 결과 나와야 돼 하면서 그 결과까지 통제하려고. But us, we try to control kahit po yung result at conclusion ng paraan nito with our self-thoughts and 하나님의 말씀을 듣고 안다가 끝이 아니라고요. Kaya ang salita ng Diyos, hindi lang po siya matapos sa pagkinig. 그걸 어떻게 우리 믿음으로 결부시키냐, 믿음으로 적용시키냐가 더 중요해요. Pero ito po ang mas mahalaga kung paano mo yan makipag-ugnayan at paano mo yan i-connect sa inyong faith. 그러니까 믿음은 단순히 긍정적인 생각이고 내 마음의 의지를 강하게 하는 게 아니에요. Kaya ang faith, hindi lang po siya basta positive thoughts or it strengthens your heart. 믿음은 뭐냐? 그릇이에요. Ano po ba yung faith? It is vessel. 그 안에 뭘 담느냐? Ano bang ilalagay mo sa lalagyan na 하나님의 yun? 말씀을 담는 게 믿음입니다. Putting the word of God, yan po yung maging faith. 하나님 신실하시고 우리를 언제까지나 사랑하시면서 Because God is faithful and He loves us until the end. 그 모든 말씀의 약속의 중심인 예수 그리스도 그분께 나를 맡기는 게 믿음인 것입니다. Kaya surrendering our life to Jesus Christ, which is the center in every promise of God, yan po yung 그래서 magiging faith. 3절에 보면 뭐라고 하냐면 이미 믿은 우리들은 저 안식에 들어가는 거다. Kaya nakasulat po sa verse 3 na tayong mga sumampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang 같은 말씀 들었지만 믿음으로 화한 사람과 그냥 듣고 내 생각으로 반대한 사람은 틀리다. Kaya ang sinasabi nila dito, kahit pareha sa gospel ang narinig nila, iba po ang result to those only who just heard it and those who applied it in their life. 그래서 믿음은 이 안식에도 그대로 적용이 되는 것입니다. Kaya ang faith, samely na ma-apply natin po ito. 우리가 생각하는 안식은 뭡니까? Ano po ba yung rest that we think? 혹시 모든 문제가 사라지고 아무것도 없고 그냥 내가 하고 싶은 대로 하는 게 안식이라고 생각하십니까? Iniisip niyo po ba ang rest, ito po ay parang mawala yung lahat ng mga problema, yung mga incidents na nangyayari sa inyong buhay? 하나님이 주시는 안식은 그런 차원이 아니에요. Hindi ganun po ang rest na binigay ng Diyos sa atin. 바로 문제가 많이 있더라도 그거와 상관없이 내가 하나님은 좋으신 분입니다. 신뢰하는 거기서부터 진짜 안식에 들어가는 거예요. It is that papasok po tayo sa tunay na rest nung nagkaroon tayo ng faith sa Diyos that I can
do everything when I'm with God. 문제와 상관없이 주님을 신뢰하는 게 안식의 내용이다. Trusting the Lord regardless of your situation, yan po yung laman ng ating rest. 결과와 상관없이 하나님의 약속을 붙잡는 게 안식을 누리는 And 거예요. regardless of the result, paghawak sa salita ng Diyos, yan po yung ating tunay na faith sa rest. 가나안이라는 무슨 장소, 무슨 결과, 목적을 성취하지 않아도 그냥 그걸 위해 하나님과 함께 가는 거, 그 자체가 안식을 누리는 겁니다. Kaya kahit wala po tayong na-accomplish or fulfill katulad ng land of Canaan or being free from the Egypt, kapag i-enjoy lang natin po ang presensya ng Diyos, that is the rest. 이게 믿음으로 누리는 안식. At ito po ang rest that we enjoy through our faith. 그래서 우리는 믿음의 생명력 있는 믿음은 성령이 역사했을 때 나오게 되는 것입니다. Kaya lalabas po ang buhay na pananampalataya nung kasama tayo at ma-enjoy natin ang presensya ng Banal na 그러니까 Espiritu. 우리가 말씀을 듣고 머리로는 알고 이해하고 믿는다고 하지만 내 가슴과 마음은 아직 불안, 염려, 걱정이 남으실 수 있거든요. Kaya kahit sa ulo or sa ating bibig sinasabi mo natin na I believe in God, I trust Him, but still sa ating puso, maaari na puno pa rin tayo sa mga 그런데 worries. 그 말씀에 성령이 역사하면 그때 우리 안에 참된 믿음도 회복되고 되살아나요. But once the Holy Spirit works in our heart, then ma-restore din po ang lahat ng mga healings and all our rest and peace. 이번에도 안 될 거야. 나는 혼자야. 내가 이걸 어떻게 책임지지? 그런 마음이 있을 때 말씀으로 재해석하게 하시는 분이 성령님이세요. Kaya whenever nagkaroon po tayo ng ganitong isip, mangyayari naman ito ulit, bakit ako ganito? Why am I always alone? That time, ang Banal na Espiritu po ang kikilos para baguhin niya ang ganitong isip. 그런 나의 불신앙과 염려를 뚫고 너는 나의 것이다. 걱정하지 마라. 그런 하나님의 음성을 듣게 해주시는 분이 성령님이시죠. And He will break through all our unbelief at iparinig niya po sa atin ang boses, ang tinig ng Diyos that I am still with you. 나의 은혜가 네게 족하다. 내가 시작한 일은 내가 반드시 끝을 이루겠다. 그 음성이 믿어지는 것입니다. And we will be able to start to believe na ang grasya ng Diyos, ang biyaya niya ay sapat sa atin and everything will start and end with God. 그래서 같은 말씀을 보고 들어도 우리가 예배를 통해 하는 말씀 들을 때 그때 믿음이 커지는 이유는 성령님이 역사하기 때문에. Kaya kahit parehas na gospel ang narinig po natin, ang dahilan na lumalago ang ating faith but we'll listen it during the worship service ay dahil kumikilos po ang Banal na Espiritu sa oras 예배 na yun. 드리는 그 시간은 뭐냐? 또 하나의 새로운 정보, 몰랐던 지식을 아는 시간이 아닙니다. So ano po pa yung oras ng worship service? It is not a time na makaroon po tayo ng bagong knowledge once again. 내가 알고 있었고 믿고 있는 그 복음의 능력을 오늘 사실적으로 체험하는 성령의 역사를 맛보는 시간입니다. Kundi ito po ang oras na maranasan po natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu that works in our life. 그 방법이 믿음으로 누리는 것입니다. And the method, ang paraan upang i-enjoy natin ito ay sa magitan ng ating 그래서 faith. 우리가 기도하면서 우리 믿음을 사용해야 돼. That's why we must use our faith while praying. 그래서 성령님 깨닫게 하여 주시옵소서. So Holy Spirit, let me realize. 말씀을 그냥 지식으로만 알고 현장에 현실에 능력을 못하는 그런 말씀이 아니라 살아 역사하는 말씀이 되게 해주시옵소서. Sana ang salita ng Diyos hindi lang po siya maging kaalaman na hindi ko magamit sa field, but may this will become a living word and living life of God na ililigtas ko rin ang aking field. 내 생각과 감정과 선택과 미래도 살아있는 믿음으로 결부시키게 하여 주시옵소서. Sana makipag-ugnayan po ako in all my emotions, in all my feelings and thoughts, and my future and faith through the Word of God. 그래서 믿음으로 하나님이 주신 약속을 안식을 누리는 것입니다. Kaya sa magitan po ng faith, i-enjoy natin ang pangako ng Diyos, which is the true rest. 두 번째, And second, 뭘 갖고 이 안식을 누리냐? so gamit ng alin, i-enjoy po ba natin ang 이 rest na 안식은 ito? 어디서 결론이 나느냐? So saan po ba natin makita yung conclusion sa rest na ito? 바로 예배를 통해서. It is through the worship service. 오늘 4절에 보면 하나님은 제7일에 그의 모든 일을 쉬셨다고 하셨습니다. Nakasulat po sa verse 4, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan, ang ganitong tungkol sa ikapitong araw. 천지를 창조하시고 마지막 날에 쉬셨는데 피곤해갖고 쉬기 위해서 쉬신 것이 아니죠. Sabi dito, sa ikapitong araw na pahinga ang Diyos, pero hindi po siya he didn't took a rest because he doesn't want to work. 내가 한 이 창조의 사업이 완전하게 완성됐다. 너무 기뻐서 그것을
기념하기 위해서 안식일을 지은 것입니다. Kundi nalugo siya, masaya siya dahil His creation has completely finished at perfect siya. Kaya to celebrate and to remember this, He 그래서 took the 우리가 rest. 안식일을 지킨다는 건 뭐냐? 하나님이 모든 걸 완전하게 완성했다는 것을 기념하고 그 축복을 누리는 날이에요. So bakit po ba natin kinikip ang Sabbath day? It is to remember and celebrate that God has finished His work. 그 방식이 바로 예배인 것입니다. At ang paraan nito ay sa magitan ng worship service. 그래서 첫 번째 안식은 창조 때 만든 안식. Kaya ang unang Sabbath, ang unang rest na ginawa ng Diyos ay sa creation. 그리고 이스라엘은 그 창조의 안식을 또 맛보기 위해서 가나안 땅으로 약속을 받고 들어갑니다. At yung mga Israelites upang maranasan nila po ang pangako ng creation, katulad na like before, pumunta po sila sa land of Canaan. 근데 그 가나안의 안식은 하나의 상징일 뿐이에요. Pero ang sagot, ang pangako na meron sa land of Canaan, it is just one of the symbol. 만일 8절에 보면 만일 여호수아가 그들에게 안식을 주었더라면 그 후에 다른 날을 말씀하지 아니하셨습니다. Because it is written in verse 8 kung ano ang mga tao noon ay nabigyan ni Joshua ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw na kapahingahan. 가나안의 안식을 가나안에 들어가고 나서도 다윗은 또다시 얘기합니다. Pero kahit naranasan nila po ang pangako ng land of Canaan doon sa loob, still ito po ang once again binanggit ni David. 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든. 그랬어요. Sabi ni David, today if you hear His voice. 뭐냐면 가나안이 최종 안식이 아니라 장차 올 완전한 안식을 보여주는 표지였기 때문에. Ano po bang ibig sabihin nito? Ang rest na naranasan nila doon sa land of Canaan, that is not the last rest, kundi there is another complete rest na maranasan nila in the 그리고 future. 9절에 또 이야기합니다. And they are saying this once again in verse 9. 그런즉 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아있도다. And so then there remains a Sabbath rest for the people of 그래서 God. 창조의 안식, 가나안의 안식, 그리고 마침내 그리스도 안에서 완성되는 안식을 말합니다. So it started from the rest of creation, sunod rest of the Canaan, at lastly, ito po yung nag-complete sa magitan ng rest of 그러니까 우리는 Christ. 최고의 축복을 받은 사람이에요. That's why we are the one who received the greatest blessing. 가나안도 아니고 다윗 시대도 아니고 바로 예수님이 완성한 완전한 안식을 누릴 수 있는 사람이 됐습니다. Dahil hindi po tayo mga tao na enjoy ang rest sa panahon ng Ganaan or panahon ni David, kundi we can enjoy the rest of Christ. 예수님이 십자가에서 말씀하셨죠. 다 이루었다. Diba sinabi po ito ni Jesus doon sa cross, it is finished. 우리의 완식을 완성하셨다. So He has completed our rest. 어떻게 우리 죄를 대신 담당하시고 해결하시고 하나님께 나아가는 길을 만들어 주셨고 완전한 구원을 완성하신 것입니다. Paano mo ba dahil tinapos niya, kinumpleto niya, at He has solved all our problems, our sin and death doon sa cross. 그래서 10절에 드디어 이렇게 말씀합니다. That's why finally at verse 10, ito pong sinabi niya. 이미 그의 안식에 들어간 자는 하나님이 자기의 일을 쉬신과 같이 그도 자기의 일을 쉬느니라. For whoever has entered God's rest has also rested from his works as God did from His. 그리스도 예수로 말미암아 드디어 하나님의 완성된 안식에 같이 동참할 수 있다. Sa magitan ni Yesu Kristo, tayo ay maaari makasama sa tunay na rest ng Diyos. 그래서 그 그리스도의 안식, 완성된 안식을 누리는 방법이 뭐냐? 바로 예배다. So ano po ba yung paraan para enjoy natin po ang completed rest? It is through the worship service. 그러니까 아무것도 하지 말라가 아니라 하나님이 하시는 그 안식에 내가 동참한다. Kaya hindi po yan ibig sabihin na wala kang gagawin sa Sabbath day, but you must join and accompany God in His rest. 더 이상 네가 계획하고 네가 노력해서 네가 뭔가 성취한 걸 가지고 안식 취할 필요 없다. Hindi mo na kailangan makaroon ng rest with all your self-method, self-effort, and self-working. 이미 그리스도 예수께서 완성하신 안식을 예배를 통해서 다시 확인하고 누려라. Kundi i-enjoy mo lang ulit, i-confirm mo ulit through the worship service with the rest that God has completed. 그래서 우리에게 있어서 진정한 안식은 그냥 집에서 쉬고 경제적 자유를 누리고 그게 아니라. Kaya ang rest na kailangan natin po makaroon ay hindi yung rest na magpahinga po tayo sa bahay. 네. 예배를 통해서 하나님의 하신 일을 확인하고 누리는 것입니다.
Kundi dapat i-enjoy natin po na kumikilos ang Panginoon at buhay siya sa loob natin through the worship service. 하나님의 백성들이 함께 모여서 말씀 듣고 그리스도의 죽음과 부활을 기억하고 하나님께 내 자신을 올려드립니다. Sa magitan ng worship service, lahat po ng kanyang tao ay mag-gather, we will praise and worship the Lord, we remember His death and resurrection. 그 예배를 통해 하나님 안으로 다시 들어가는 거예요. Sa magitan po ng worship service, once again, we will enter deeply inside the 왜 Word. 내가 내 통치권을 가지고 하는 게 아니라 그리스도의 통치 안에 내가 들어가는 게 예배. At hindi po tayo ang mamuno dito, kundi papasok po tayo sa pamuno ng Diyos. 그래서 예배를 통해 생명과 안식을 더 누리는 것입니다. Kaya sa magitan po ng worship service, we will enjoy the life and the 무슨 rest. 말이냐? 예배는 우리의 선택 사항이 아니라 Ano po bang ibig sabihin nito? Hindi ang worship service, it is not one of our choices. 우리가 아무리 살아있어도 산소가 없어서 공급이 안 되면 당장 죽듯이 예배라는 영적 공급이 없으면 생명의 공급이 없으면 우리는 영적으로 죽어가는 거예요. Katulad po na mamatay po tayo agad once we don't have the oxygen. Katulad po niya sa Espiritu, kapag wala tayong salita ng Diyos in the worship service, na mamatay din tayo agad. 그 예배를 통해서 날마다 하나님이 주시는 안식을 공급받으시기 바랍니다. Kaya umasa ko po na palagi isupply niyo po ang oxygen, the spiritual oxygen, the Word of God through the worship 그리고 service. 예배 드려야지 하면 많은 사람들이 시간이 없어요, 뭐 급한 일이 생겼어요. So when we say na dapat magsimba ka, maraming tao sinasabi wala pa akong oras, may gagawin po ako. 그것 때문에 예배 못 드리는 게 아닙니다, 사실. But actually, hindi po sila nagsimba dahil may gagawin sila. 실제로 다른 게 이 예배보다 더 중요하다고 생각하기 때문에. But the real is that meron po silang mas mahalaga, mas priority na iniisip nila kaysa worship. 일이 예배보다 더 중요하고 다른 사람의 약속이 예배보다 더 중요해요. Ang yung appointment or promise with other person, ang yung mga trabaho na gagawin mo, yan ay mas mahalaga na more than the worship. 피곤함이 예배보다 더 중요하고 때로는 너무 쉬고 싶어 편안함이 예배보다 더 중요할 때 우리는 예배를 그냥 버리는 거예요. That's why whenever yung tiredness or comfort natin sa bahay, yan yung mas mahalaga kaysa worship service, that time we start to lose 근데 it. 실제로 우리가 그렇게 찾아 누릴 수 있는 안식이 그리스도 안에 있다면 Pero kapag ang tunay na rest na hinahanap natin ay sa loob ni Jesu Cristo, 이 예배를 통해 그 안식을 누릴 수 있는 생명의 자리가 예배라면 at kapag ang pwesto kung saan ma-restore natin ang ating buhay ay dito sa worship 그렇게 service. 믿고 그것을 체험했다면 우리의 태도는 바뀌어져야 되는 것입니다. If this is what you have believed and trusted, and if this is what you want to apply in your life, then dapat mabago din po ang ating 그래서 attitude. 그 의미와 그 내용을 알고 체험한 분들이 이 시간 이 자리에 온 줄 믿습니다. That's why I believe those who realize and those who believe and those who want to apply in their life ay nandito ngayon. 그래서 우리는 정말 예배 가치를 알고 결단해야 돼요. That's why we must know the value of this worship service and have this declaration. 예배는 내가 뭘 하고 시간이 남고 여유가 남아서 드리는 게 아니고 모든 일에 가장 우선순위로 드려야 될 최고의 가치이다. Ang worship service hindi po isa sa gawain na mabibigay lang natin sa Diyos once we have the vacant time. Kundi ito ang unang-unang priority ko that we must do it first before than anything. 하나님이 모든 창조의 역사를 끝내고 완성의 증거로 제7일 날 안식하셨다면 나도 내 인생의 제일 중요한 건 안식 예배를 우선순위에 두겠다. So if God took the rest, kung nagkaroon siya ng Sabbath day pagkatapos tinapunis niya po ang lahat ng mga creation, then I must also follow the Sabbath day by worshiping the Lord. 주일 아침 예배를 드리는데 아침에 그제서야 막 급하게 헐레벌떡 하는 것이 아니라 그 전날 토요일 저녁부터 주일 아침 예배를 준비하겠다. So sa Sunday morning, meron po tayong worship service, pero hindi yung umaga lang mag-prepare ka at mag-gising ka and to fix yourself, kundi the day before, starting from Saturday pa lang, you must prepare yourself for worship. 그 일찍 와서 기도로 말씀 받을 준비하고 그릇을 옥토밭을 준비하겠다. And I will come here early sa Sunday para i-ready ko ang aking sarili with prayer and worship and with a meditation. 이게 구약의 안식의 규정을 그대로 반복하자는 율법주의가 아닌 것입니다. Hindi lang po ito legalism na sinasabi, nag-uulitin natin po yung mga regulation na ginawa nila doon sa Old Testament. 주일이 무슨 날이냐? So what is Lord's Day? 그리스도가 무덤에서 3일 동안 우리 모든 죄와 저주를 담당하고 3일 만에 그 모든 문제를 해결했다는 증거로 부활하신 날이 주일입니다.
So ito po ang Lord's Day, which is the evidence that Jesus Christ has resurrected after 3 days ng kanyang kamatayan doon sa 그래서 cross. 우리의 구원이 완성된 날이다. 그걸 기뻐하는 날이다. So it is the day to celebrate and remember and be glad na ito ang ebidensya sa ating kaligtasan. 그게 바로 영광스러운 예배인데 그것을 준비하는데 우리 마음을 담겠다. 이거는 당연한 반응인 거죠. So ito po ang glorious, the honorable worship service. Kaya ito ang natural reaction na I will give my best and all for this worship 그래서 우리가 service. 토요일날 주일을 준비하는 찬양팀, 연습, 교사, 뭐 준비하는 거, 중직자의 섬김 단순한 노동이 아니에요. Kaya lahat po ng practices or preparation, mga devotions na binibigay ng ating praise team, staffs and all our deacons, hindi lang po siya isa sa simpleng labor. 그러니까 나와 다른 사람을 그리스도의 안식으로 인도하는 초대하는 예배 준비하는 시간. Kundi ito po ang preparation of the worship service to invite others, unlike me, sa ating worship service. 얼마나 중요한 시간이고 우리가 중요함을 체험한 반응. So we know how important it is at ito din po ang ating reaction na ibibigay natin sa Diyos. 그런 예배를 우리가 하나님께 드릴 때 성령님이 가만히 있지 않으시고 역사하시는. And when we give this worship to our Lord, syempre hindi lang po balwalaan ang ating banal na espiritu, but He will start to move. 그 예배 드리다가 한마디가 내 마음의 심령에 남는 한 말씀을 하나님이 성령의 역사의 결과입니다. At habang nakikinig po tayo sa salita ng Diyos, there is one message that will be imprinted in our heart. At yan po yung salita ng banal na espiritu na 하나님 binigay 말씀 sa atin. 담겼을 때 그때 변화가 되는 거예요. 두려움이 확신으로. And once we embrace the Word of God, mababago na din po ang ating reaction. From the anxiety, it will turn into assurance. 하나님의 구원의 은혜를 체험하게 하는 내 죄가 깨닫는 은혜를 하나님 주십니다. And God will also give us the grace to realize yung lahat ng mga kasalanan na ginawa natin. 절대 안 바뀌는 각박한 마음이 이제 완전히 노골노골한 순한 양이 돼서 하나님 말씀 Ang 받으시고 ating matigas na puso na hindi nabago before, it will start to get warm and smooth and mababago na po tayo. 하나님이 응답을 준비해놓고 나를 따르라 하고 말씀하는데 그 말씀에 순종한 힘을 주시는 거예요. God has already prepared the answer at sinabi niya sa atin, come follow me. Ang gusto niya ay makita ang ating obedience. 그러니까 예배를 통해 성령의 역사를 체험해서 바뀌면 말이 바뀌고 생각이 바뀌고 인생이 바뀌게 될 수밖에 없어요. Kaya kapag nabago po ang ating buhay, as we experience the filling of the Holy Spirit during the worship service, then naturally mababago din po ang ating emotions, our feelings, and our minds, and our life. 그러니까 하나님이 알고 믿어도 하나님이 주인이 안 되면 언제나 내가 주어가 되잖아요. Kaya sumapala po tayo sa Diyos kapag ang Panginoon, ang ating Diyos ay hindi Panginoon sa ating buhay. Whenever we face the hardships, ang subject natin doon ay palagi I. 그래서 하는 말이 내가 이걸 이뤄야 된다. 내가 해야 되고 안 하면 안 된다. 그러다가 Kaya madalas po natin sinasabing, ako dapat I must do this, I should do this. 주님께서 이루시고 나는 그 하나님의 계획에 순종하겠습니다. But at the end, it will change ang ating salita. Mababago din po siya by saying that God is the one who will accomplish this and I will just 내가 obey. 주인 돼서 하려니까 반드시 성공하고 반드시 해야 돼. 그랬는데 Dati dahil ako ang Panginoon sa buhay ko, that's why I always use the word I must. 나는 최선을 다해 충성할 뿐입니다. 열매는 하나님이 주실 것입니다. Pero ngayon na bago po ang ating confession, all I do is obey and to be loyal and be faithful to you because you are the one who will accomplish this. 내가 기준 되니까 나한테 편하고 나한테 좋은 대로 내 식으로 예배 드릴 겁니다. Dahil ako yung naging Panginoon sentro sa aking buhay, that's why I always focus on myself at gamitin ko lang din ang worship service for my convenience. 제일 큰 역사와 기적은 뭐냐? 하나님이 기뻐하시는 예배자로 나를 드리겠습니다. But what is the greatest working of God and the miracle of Him? It is to confess that I will use my life for the work of 아무나 이런 God. 고백하는 게 아니라 하나님이 주시는 안식을 누린 자만이 할 수 있는 고백. Hindi lang po kahit sino masasabi ng confession na ito, but only the one who enjoy the true rest in God can say 그래서 this. 오늘 두 가지 이 하나님 주시는 안식을 누리는 방법을 말했습니다. So today we have talked about the two things, ang two way para enjoy natin po ang true rest. 살아있는 믿음으로 하나님 앞에 반응할 때, First of all, when we respond to God with the living faith. 그 성령의 역사할 수 있는 예배에
내가 예배로 하나님께 나갈 때 And second, when I stand as worshiper in front of God to give this worship to Him, 하나님의 약속하신 안식에 들어가는 거예요. that time we will finally enter into the true rest that God has 여러분 mentioned. 마음에 편안이 없고 불안하고 혼자 있는 것 같고 걱정된다. Kaya kapag wala po kayong peace and you don't feel any comfort, or where you are always worried and anxious, 뭘 상황을 문제를 해결하려고 하지 말고 하나님이 준비한 안식으로 들어가시기 바랍니다. huwag niyo po i-try baguhin ang sitwasyon, but try to enter inside the rest of God. 언제 안식으로 들어간다고요? And when can we enter to the rest of God? 믿음으로 반응할 때. When we respond with this faith. 지식과 내 경험이 아니라 하나님의 향한 믿음, 살아있는 믿음으로 반응할 때 하나님은 상황과 상관없이 안식을 주십니다. Hindi po yung gamit ng ating kaalaman, ating sariling sikap, but once we react and respond with our faith, that time maranasan po natin ang pagkilos ng banal na Espiritu. 우리같이 믿음이 약한 자가 어떻게 믿음으로 반응할 수 있습니까? Then how can we react with our faith? Katulad sa atin na napakababaw ang ating faith. 그래서 하나님이 준비한 안식의 그 현장 예배 속으로 들어와야 돼요. That is why God has gave us another method, which is the worship service. Ito po ang paraan upang gamitin natin ang faith. 그러니까 하나님이 우리 인생을 두고 안식을 주시려고 안식일을 일주일마다 허락해 주셨잖아요. Kaya upang ibibigay ang Diyos, dahil upang ibigay niya po ang papapala ng Sabbath day, God has allowed those rest of the days. At every week meron po tayong Sabbath day. 근데 매주 드려도 그 한 번의 안식일로 안 되니까 목요일 날 또 금요일 날 또 많은 기도회라는 이름으로 우리를 안식의 자리로 인도하십니다. Kaya kahit every week meron po tayong Lord's Day, the Sabbath day to worship the Lord, pero hindi yan enough. That's why God has called us once again on Thursday, Saturday, and Friday as 그래서 well. 우리가 예배에 성공하면 인생이 성공할 수밖에 없는 거예요. That's why kapag once nagtagumpay po tayo sa worship service, naturally our life we will lead a successful 그래서 life. 세상에서 맛볼 수 없는 최고의 안식을 누리는 지금 되시기를 축원드립니다. Kaya pinapala ko po na sana kayo po ang mga anak ng Diyos that enjoys the true rest that we cannot enjoy in the 그 world. 안식을 누려서 우리 있는 현장도 하나님의 안식처로 만드시기를 축원드립니다. Sana i-enjoy nyo po ang rest para baguhin nyo rin po ang inyong field as a resting place. 여러분 오해하시면 안 돼요. So you shouldn't misunderstand. 우리가 평안해서 문제가 없어서 시간이 여유가 있어서 예배드리는 게 Hindi 아닙니다. po tayo nag-worship because we feel comfortable, because we have time, or you just wanted something. 상황과 문제와 상관없이 그리스도 예수가 최고 가치이기 때문에 그분을 위해 살기 때문에 우리는 예배로 하나님께 영광 But 돌립니다. regardless of the situation and our problems, dahil ang Diyos siya po yung pinaka-worthy na meron sa atin, that's why we give this worship to 그런데 God. 더 알고 보니까 그리스도 그분 자체가 우리의 참된 안식입니다. But moreover, hindi lang siya natapos doon, kundi si Yesu Cristo, siya pala yung naging tunay na rest para sa 그래서 atin. 그 안식 속으로 들어가는 게 예배입니다. That's why entering deeply more and more inside that rest, yan po yung worship 힘들고 service. 괴로울수록 우리는 그리스도 속으로 들어가는 거예요. As we feel more hard and difficult and suffer, when we feel suffer, dapat lalo papasok po tayo sa worship. 오늘 말씀 이렇게 말하고 있습니다. 믿음으로 안식을 누리시기 바랍니다. Kaya ito po ang sinasabi ng conclusion natin sa message, enjoy the rest through your faith. 예배로 그 안식을 회복하십시오. And I hope you can restore your faith and restore your rest through the 내 힘이 worship. 아니라 성령의 새 힘을 얻어서 이제 현장에 증인으로 쓰시기 바랍니다. Not through our faith, not by our strength, kundi sa magitan po ng strength ng banal na Espiritu sa 그래서 natumayo kayo bilang saksi sa 지금도 inyong field. 가정에서 흔들리는 사람이 있어요. That's why even now, marami po tayong mga tao na hirapan sa kanilang pamilya. 현장에서 교회 안에서조차도 흔들리고 낙심하는 사람이 Kahit 있어요. sa loob ng simbahan, sa kanilang field, there are a lot of people who are still discouraged at naliligaw pa rin. 세상에서는 얻을 수 없는 안식을 찾아 방황하는 그 사람에게 복음을 전하시기 바랍니다. Kaya sana mag-share po kayo ng gospel sa isang tao who are still wondering, who are still anxious about the things. 그래서 우리의 영원한 안식처인 그리스도를 증거하는 최고 가치 있는 삶 사는 저와 여러분 되시기를 축원드립니다. Kaya pinapalo ko po na lahat po tayo magiging saksi ng Diyos that enjoys and react with the faith sa ating rest of God. 기도하겠습니다. At tayo po ay manalangin. 하나님 감사드립니다. Salamat po Diyos. 내 구원 얻을 믿음을 주셔서 안식을 누리게 해주시니 감사드립니다. Salamat po dahil binigay mo po sa amin ang faith to enjoy the salvation and also to enjoy the rest of God. 완전한 안식이신 그리스도를 날마다 예배하게 하여 주옵소서. May we every day praise the Lord who allowed this rest.
예배가 우리 인생의 가장 큰 힘이요, 목적이요, 응답이 되게 하여 주옵소서. May this worship service become the greatest strength, greatest power, and the purpose and goal in our life. 그 안식의 힘으로 현장 살리게 하여 주옵소서. May we save the field with the strength of this rest. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. With all our thanksgiving, this is our prayer in the name of Jesus Christ. Amen. 아멘.